Gustong tumakas ng batang lalaki. Tiniis niya ang dumi. Saka lumusong siya sa kanal. Nang akala niya na makakatakas na, nakita niya na pumasok siya sa isa pang silid. Nakakulong doon ang isang ginang. Nagulat naman ito sa bata. Isa pala siyang biktima. Nagpatuloy lumangoy ang bata. Sa ikalawang silid naman ay may kolehiyala. Kahapon lang siya kinulong. Sa ikatlong silid ay may babaeng nakasalamin. Natakot ang babae at pinagbabato ang bata. Saka hinagkan ang bata at humingi ng tulong. Katulad din siya na pinatulog sa kakinulong dito. Sa ikatlong silid na ito, dead end na pala, kaya bumalik na lang ang bata sa silid. Sinabi ang sitwasyon sa ate. Hindi makapaniwala ang ate, kaya inutusan ang bata na lumakbay pa kanan. Pagkatapos manumbalik ang lakas, lumusong siya ulit sa kanal. Ang unang silid ay bakante, walang laman. Sa ikalawang silid ay may ate na may magandang kuko. Makikita mula sa mga plato na 6 na araw na siyang nakakulong. Sa ikatlong silid naman ay isang baliyaw. Nang makita niya ang lalaki, hinailan niya ito at pinasisigaw ito. Sinabi na merong halimaw doon. Sa bawat 6 ng hapon ay pumapatay. Saka tinatapon ang bangkay sa kanal. Hindi naniwala ang bata. Akala niya sabi-sabi lang ng baliw. Pero sumunod ay, nakita nga niya na may mga buhok sa kanal. Natakot ang bata. Gusto niya pang umabante. Ngunit nalaman niyang sarado na rin. Walang magawa. Bumalik na lang siya sa silid. Nang marinig ang sinabi, parang nag-aalinlangan ang ate. Para mapatunayan ang sinabi ng baliw. Binantayan nila ang kanal nung 6. Pero pagdating ng 6, 10, wala namang nangyari. Tumayo na lang ang ate sa inis. Baka sabi-sabi lang talaga ito ng baliw. Sa oras na iyon, biglang hinailan ng bata ang ate. Namula ang kanal. May mga damit din na lumutang. Buhok sa kakuko. Hindi ba ito ay pag-aari ng isang ate? Totoo pala ang sinabi ng baliw. Papatayin ang mga nakakulong. Nanlumo ang ate. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Bata pa ang kapatid. Kailangan nilang makatakas. Mula sa kanilang alam, nalaman ng ate na pagkatapos ikulong ang tao, pagsapit ng ika-6 na araw sa loob ng 6 ng hapon. Doon mangyayari, malapit na ang oras nila, kaya kinabukasan, inutusan ng ate ang kapatid na pumunta sa iba, at kumuha ng mga gamit, para makaisip ng paraan na makatakas. Nang marinig nila na naghahanap sila ng paraan, lahat ay nagbigay ng mga gamit sa bata, dahil walang gustong maghintay ng kamatayan. Pero pagdating sa kwarto ng ginang, hinagkan siya ng mahigpit. Yun pala ika-6 na araw na nito. Malapit ng mag-6. Natakot mamatay ang ginang. Gusto niyang manatili ang bata. Nang marinig ang mga yabag, natakot na ang bata. Bumukas ang pinto. Isang so ang nakita. Samantala, naghihintay na ang ate sa kapatid. Wala pa rin ito. Biglang may dugo sa kanal. Akala niya may nangyaring masama. Umiyak ang ate. Ngunit sumunod ay, umahan ang kapatid. Natuwa ang ate. Hinagkan niya ang kapatid. May batas pala ang killer. Pinapatay niya lang ang taong umaabot sa ika-6 na araw. Kahit na natakot ang kapatid, pero nakakuha naman ito ng impormasyon. Hindi nakakandado ang pinto, kundi card ang ginagamit. Nang marinig ito, may naisip na paraan na ang ate. Pagdating ng ika-6 na araw, nang marinig nila ang tunog ng so, tinamaan ng ate ang ilaw sa kadumilim. Nabalot ng dilim ang silid. Pagbukas ng pinto, dahan-daang binuksan. Nakita ang ate na tinatabunan ng kapatid. Saka sumigaw na wag lumapit. Walang pakialam ang killer. Lumapit siya sa ate, pero nanatili pa rin ang ate. Nakatayo sa harap ng kapatid. Di gumagalaw. Nang malapit na itong nahiwa ng so, umiwas ang ate. Peke pala ang tao sa likod. Agad sumigaw ang ate. Tumakbo ka na. Lumabas naman ang kapatid. Bago pa makahabol ang killer, sinara na ng kapatid ang pinto. Nilagay pa ang harang. Ito pala ang naisip ng ate. Isakripisyo ang sarili para mabuhay ang kapatid. Sinunod niya ang utos ng ate. Saka pinalabas ang iba pang mga babae. Habang papalabas na sila, biglang narinig ang chainsaw sa silid ng ate. Alam ng bata na pinapatay ng killer ang ate. Sa sandaling iyon, di na napigilan ng bata ang damdamin. Umiyak ito, dahan-dahan niyang binuksan. Gusto niyang iligtas ang ate, pero pinigilan ng isang babae. Dahil alam ng babae, hindi na mailigtas ang ate, at baka ikamati pa nila ito. Kaya dinala ang bata na umalis. Hintayin na lang nilang maparusahan ng batas ang killer. Pinapalabas ang relasyon ng magkapatid sa kwentong ito. Binuwis ng ate ang buhay para sa kapatid. Tahimik lang ang ate, siya ay parang hangin na dumadaloy